una sa lahat, hindi makagalaw ang binatilyong yan nang maipit ang kamay niya sa takip ng imbornal. Pahirapan ang pagtanggal sa pagkakaipit ng biktima sa bakal. Paano ba humantong sa ganyang sitwasyon ang binatilyo? Yan ang dapat abangan. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Kapos sa boto, hinala ni Senator Jaime Marcos, mismong administrasyon, ayaw matuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sunod-sunuran daw kay Speaker, mga congressman na nagtutulak ng impeachment, bumalag kay Senate President Cheese Escudero. At goodbye Mount Kamuning, napakataas na overpass sa EDSA Kamuning, pinagigiba na ni Pangulong Marcos. Ano kaya ang ipapalit? Hinala ni Senator Jaime Marcos, mismong administrasyon ang ayaw daw na matuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nauna sa balita live si News 5 correspondent ng Senado, si Mian Los Baños. Mian, paano yan nasabi ng presidential sister? Hi Bok, magandang hapon sa iyo. Naniniwala nga sa Senator Jaime Marcos na hindi lang yung mga senador na maka-Duterte gaya nila, yung mga galing sa Duterte Bloc, ang gustong ipabasura yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Tingin niya, baka daw o duda niya, baka maging mga taga-administrasyon ayaw na ring ituloy ang impeachment trial na yan dahil mukhang kapos sa boto para daw ma-convict si VP Sara. Yan ang paniniwala ni Senator Jaime Marcos. At tingin din daw niya may ilang mga senador na parehas ng paniniwala sa kanya bagamat hindi na niya inisa-isa o pinangalanan ang mga ito. Bok, narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Jaime Marcos. Pakinggan natin. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Ang akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Pero Bok, balitang-balita kahapon yung umikot na draft resolution para ipabasura yung impeachment complaint. Ilan bang draft ang nakaabot o umikot dyan kay Senator Jaime? Sa press conference si Senator Jaime Marcos kanina, Bok, sinabi niya umabot sa 3 yung nakita niyang draft resolution hanggang kahapon. Biro nga niya, parang nagmumukha na raw group effort yung nangyayari dyan sa resolution na yan dahil kanya-kanyang input daw yung ilang mga senador. Mismo si Senator Jaime daw, meron siyang input which is yung sa kanya, Bok, paliwanag ko lang. Wag lang daw sanang questionin yung sinasabing bagal ng Senado sa pagtakel ng impeachment case ni Vice President Duterte. Sabi niya, gusto niya ring sitahin, questionin yung validity ng pag-akyat ng Kamara ng impeachment complaint mula sa kanila papuntang Senado. Kasi sabi niya, 4 yung impeachment complaints, bakit yung pang-apat lang ang inakyat? Inupuan din daw ng 2 buwan at sa huling araw ng sesyon ng Pebrero, doon lang din inangat sa kanila. So bakit sila lang daw yung sinasabing nag-delay? Mismong Kamara naman daw, dinelay din daw yung proseso ng impeachment proceedings na yan, Bo. Kung sakaling gumulong pa rin ang impeachment trial, nakapag-usap na ba si Jaime kay VP Sara? Yes, Bok. Nakapag-usap si Senator Jaime Marcos at Vice President Sara Duterte at sabi niya wala naman daw request na ipatigil yung impeachment trial, nakaambang impeachment trial laban sa kanya. At ang sinasabi rin daw ng bise, mag-ingat-ingat dapat si Senator Jaime sa pagsasalita niya kaugnay sa impeachment case niyan dahil siya ay tatayong senator judge. Oras na matuloy yung impeachment trial na yan. Sabi rin daw ng bise, handa siya anuman ang mangyari. Narito muli yung bahagi ng pahayag ni Senator Jaime. Bok, pakinggan natin. Abogado yun, hindi yan pag-uusapan. Alam niya, magiging huwes ako eh. Hindi nga, ako nga inaawat eh. Ay, magdahan-dahan ka, magjo-judge ka dyan. Ano naman ang sabi ng ibang mga senador? Bukod kay Senator Jaime Marcos, nagkaroon din ng press conference kanina si Senator G.V. Ejercito. Sa kanya, sa gitna ng mga ingay, kaugnay dyan sa impeachment case na yan, tuloy ba o hindi, sabi niya, duty ng Senado na itakil yan. So dapat kahit anong mangyari, dapat talaga mag-proceed sila, mag-convene sila as impeachment court.
Sabi niya kung dati ayaw niya ng impeachment trial dahil lalo lang magkakagulo-gulo, divisive yan. Sabi niya ngayon, dapat ituloy. Sabi niya, i-present yung mga ebidensyang kailangang i-present. Maski sa Senator Coco Pimentel, meron din siyang statement na sinasabi niya, pinaabot niya sa ating mga miyembro ng media. Sabi niya, Bok, unconstitutional na i-dismiss yung impeachment complaint na yan. Dapat ituloy yung trial, ilabas ang ebidensya, bigyan ng pagkakataon yung na-impeach na opisyal na idepensa ang kanyang sarili, Bok. Okay, live na ulat mula kay Mean Los Baños. Pinabularan ng mga kongresista ang akusasyon ni Senate President Chis Escudero na sunod-sunuran lamang sila kay Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Deputy Majority Leader at La Union versus si Congressman Paulo Ortega, bagamat leader nila si Speaker Romualdez, may sarili naman daw silang mga opinyon, lalo na raw pagdating sa usapin ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Nagpasaling kapon si Escudero sa mga kongresista na tila nasasanay daw na diktahan ng Senado sa kung anong gusto nilang mangyari sa impeachment complaint. Wala pong inuutos sa amin si Speaker. Push yung trial. Wala. May kanya-kanyang pong pag-iisip ang mga congressman. Hindi naman po magiging seasoned politicians yan kung the mere na susunod na lang po sila sa isang opas. Kailangan po ang desisyon natin at the end of the day nanggagaling po sa mandato ng taong bayan. Giniit naman ni Manila 2nd District Congressman Rolando Valeriano na siyang nagpaimbestiga sa confidential funds ni VP Sara na hindi siya dinidiktahan ni Speaker Romualdez. Hindi nga raw sila nag-uusap nito. Sir, dinidiktahan po ba kayo ni Speaker? Never po. Ako sa party ko, bihirang-bihira kami magkita ni Speaker. Actually, nakita kami ni Speaker dito lang po sa plenary. Never po kami nagkakausap ng personal. Hindi po kami po yung sumunod sa taong bayan. Para naman sa mga ilang legal experts, hindi pwedeng basta-basta na lang ibasura ng Senado ang impeachment case laban kay VP Sara nang hindi po nagsasagawa ng paglilitis. Ayon kay Attorney Christian Monsod na isa sa mga mayakda ng 1987 Constitution, hindi dapat pigilan ng Senado ang impeachment proceedings dahil tungkulin nilang aksyonan ito agad. Hindi rin daw magtatagumpay ang umiikot na draft resolution para i-dismiss ang impeachment complaint. It will not succeed. This constitution is very clear. Maybe it's a delaying tactic because they think that the 20th Congress cannot proceed anymore. In other words, that the impeachment case dies with the 19th Congress. They are wrong. They are wrong. The case must be finished, must be the trial must be conducted. Ang sabi rin ni Ateneo Policy Center Senior Research Fellow Attorney Michael Yusico, labag sa batas kung ibabasura ang impeachment complaint. Ang mga delay ngayon sa proseso ay nagpapakita raw na palpak na pamumuno sa Senado. Tayo mga mamamayan, we can exact accountability, no? Kung gusto natin, no? Given what the senators are doing now, or they can just remember what happened and then vote accordingly in 2028. Iba pang balita, sinusulong ng ilang kongresista na obligahing kumuha ng prangkisa ang social media platforms bago po mag-operate dito sa Pilipinas. Yan ay para daw pigilan ang pagkalat ng maling impormasyon online. At live mula sa Batasang Pambansa, nanguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang napag-usapan dyan sa pagdinig? Yes, Bok, pahirapan nga raw ayon dun sa ilang mga government officials itong pagpapa-take down o pagpapabura online nitong mga misinformation na kumakalat sa mga social media platforms. Kaya naman dito nga sa Tri-Committee hearing sa Kamara, muling pinalutang po ng mga kongresista na baka dapat nang i-regulate ng gobyerno itong mga social media platforms at obligahin sila na mag-apply ng prangkisa. Ikinadismaya nga kasi nila PCO Secretary Jay Ruiz at DICT Secretary Henry Aguda itong mga social media platforms yung kanila umanong kawalan ng aksyon sa pag-self-regulate. Kaya kung hindi raw nila kayang mag-fact check, baka dapat gobyerno na daw yung mag-regulate. Hindi raw kasi ito gaya nga ng mga traditional media na sakop ng rules and regulations ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Pakinggan natin yung kanilang mga pahayag. It has to be the government who should give those standards. Tayo ang may responsibilidad. They say we have to, it's a right, free information, a right to information. But that right comes with accurate information. We're not asking for special treatment in the Philippines. We just want them to fairly
implement their standards. Pag tinanong niyo pala sila ngayon, sasabihin nila they need regulation. They want the government to put up a law to regulate them. So sila mismo, gusto nilang ma-regulate mismo eh. Teka, ibig mo sabihin ng gobyerno may planong maglagay ng sariling fact-checker laban sa fake news? Bok, sorry, pakiulit. Ibig mo sabihin ang gobyerno balak maglagay ng sariling fact-checker laban sa fake news? Yes, Bok, tama ka dyan. No? Ayon nga nito kay PCO Secretary J. Ruiz, sinabi niya na nakikipag-ugnayan na po sila dito sa DICT para maglabas nga ng isang memorandum of agreement kung sino nga yung magiging lehitimong fact-checker ng bansa. So ngayon kasi ito nga Meta o yung Facebook ay meron po sila independent fact-checkers. Ito nga po yung kabilang na dyan, yung Rappler at yung Verifiles. Samantala, nauna na rin naglabas nga or naghahain ng panukala itong si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman na gusto nga pong kilalanin itong Digital Media Standards Coalition bilang fact-checkers at a third-party expert po pagdating nga dito sa digital media governance. Bok, Kung balak nila i-regulate ang social media, hindi ba yan curtailment ng freedom of expression? Yes, Bok, yan nga rin mismo, no? Yung tanong ni Akop or ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Akop, tinanong niya, no, na kung government nga po yung mismong mag-regulate, baka naman magamit ito para patahimikin itong oposisyon o yung mga kritiko ng pamahalaan. Pero ayon kay PCO Secretary J. Ruiz, kung opinion po ay walang problema dyan. Hindi po yan fake news, freedom of expression nga. Bok? Okay, ulat ni Manan Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, panukalang dagdag sahod sa mga manggagawa lusot na po sa Kamara pero grupo ng mga employer umalma. At binatilong naunguha ng barya na ipit ang braso sa takip ng impurnal. Diyan lamang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pinagigiba ni Pangulong Bongbong Marcos ang tinaguriang Mount Kamuning Footbridge sa Quezon City. Pero kahit matarik ito, may mga hindi sangayon na tanggalin ang footbridge. Nanguna sa balitang yan si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, anong plano pagkatapos gibain niyang footbridge na yan? Bok, ililipat nga ang footbridge na ito dyan sa may Kamuning Station ng EDSA Busway. Pero babaguhin daw yung disenyo nito para maging mas akma dun sa mga gagamit nito. Naging usap-usapan ang footbridge na ito na mas kilala rin sa tawag na Mount Kamuning dahil para ka nag-hiking dahil nga sa tarik nito. Yung mga senior citizen na nakausap natin, aminado silang napakahirap nga gamitin o akyatin itong footbridge ito. Kaya mismo kay Pangulong Bongbong Marcos na rin ang galing yung utos para sa DOTR na nakita niya ito nang sumilip siya dito noong weekend. Tanggalin na lamang ito at ilipat na lamang at gumawa ng iba pang footbridge na may elevator para mas friendly sa mga senior citizen at PWD. Lalagay ito doon sa may Kamuning Station ng EDSA Busway na nakakonekta naman sa MRT Kamuning Station. Pero hindi naman sang-ayon dyan yung maraming mga pedestrian na nakausap natin. Sabi kasi nila, mas madali kung dito sila dadaan dahil malapit lang ito doon sa NIA Road na siyang terminal naman ng mga bus na tumitigil galing dyan sa Bulacan at sa Fairview. Taong 2018 nga nang pinatayo ito ng MMDA sa halagang 10 milyong piso. Nung panahong yon, depensa pa ng MMDA, kailangan nila itong itaas ng 3 hanggang 4 na metro mula doon sa mga kable ng MRT3 para nga maging ligtas yung mga gagamit nito. Sabi naman ng DOTR ay aabuti ng 6 hanggang 8 buwan ang pagpapagawa ng bagong footbridge dito sa Kamuning. Bok. Okay, parang hiningal si Gerard. Ulat ni Gerard de la Peña mula sa Kamuning, Quezon City. Lusot na sa Kamara ang panukalang 200 pisong aumento sa sahod. Pero may agam-agam dito ang grupo ng mga employer. Nauna sa balitang yan si Gio Robles. Napaiyak na lang si Joanna kakaisip kung paano pagkakasyahin ang 6,000 pisong take-home pay tuwing kinsenas sa pagtatrabaho bilang lady guard. Single mom siya at 4 na anak ang binubuhay. Sa pagkain daw napupunta ang malaking bahagi ng kanyang kita pero hindi na ito sapat sa iba pa nilang pangangailangan. Mas priority talaga pagkain kasi konsumo yan araw-araw lalo na mga anak mo laging gutom, di ba? Kailangan lagi may pagkain. Kaya naman malaking tulong sana sa mga tulad ni Joanna ang aumento sa sahod. Daily
Kahapon, lusot na sa Kamara ang panukalang 200 pesos na dagdag sahod sa minimum wage earners. 172 kongresista ang bumoto pabor dito. Sa ilalim ng panukala, ang mga nagtatrabaho ng 22 days sa isang buwan posible makatanggap ng dagdag na 4,400 pesos kada buwan. Ikinababahala naman ito ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Posible raw itong ikalugi, lalo ng maliliit na negosyo. Pinakamababa minimum wage natin sa Pilipinas. Pang-attract natin na investment. Ngayon, pinakamataas tayo dito sa region. Tapos, dadagdagan mo pa yan. So, sino pa mag-i-invest natin? Posible ring may mga kumpanyang magbawas ng empleyado dahil sa wage hike. Mungkahi ng ECOP, ipaubaya na lang ang aumento sa sahod sa mga regional wage board. Sabi naman ng palasyo, pag-aaralan pa nila ito. Ito lamang po ang mensahe ng Pangulo, and I quote, "We will look at the economic implications of this and how to resolve this with the opinion of the wage boards, since the wage boards are also the creations of the Congress." Kapag nilagdaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ang unang legislated wage hike makalipas ang higit 3 dekada o mula 1989. Habang hinihintay pa ang aksyon ng Senado at ng Malacanang sa panukalang 200 pesos wage hike, abang-abang at tiis-tiis muna ang mga manggagawa. Naghihintay habang tumataas ang presyo ng bilihin sa sahod na hindi sumasabay. Gio Robles, News 5. Susunod, away ng mag-asawa sa Samar na uwi sa saksakan. Mister, napatay si Mrs. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sinusulong ng DOH ang mas agresibong pagtugon sa tumataas na kaso ng HIV sa bansa. Nauna sa balitang yan si JC Cosico. JC, anong ginagawang hakbang ng DOH sa usaping ito? Bok, sumulat na nga ang DOH kay President Bongbong Marcos at Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay ng kanilang rekomendasyon para nga maideklara bilang isang national public health emergency ang HIV. Sa gitna pa rin po yan ng tumataas na kaso ng sakit sa bansa. At mula January to March 2025, nakapagtala ang Pilipinas ng higit 5,000 na HIV cases at katumbas yan ng 57 na kaso kada araw. Yan po ay mas mataas doon sa 37 na daily HIV cases sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon po sa DOH, karamihan sa mga nagka-HIV ay nakuha mula po sa pagkikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki. At marami rin daw dahilan kung bakit nga tumaas itong HIV cases sa bansa. Narito po ang pahayag ni Health Secretary Ted Herbosa. Number one, tumaas ang risky behavior. So number one, easy access to pornography online. Number two, mga dating apps. Number three, hindi gumagamit ng protection, unprotected sex. Number four, nauso yung, nung nagka-monkeypox, na-discover ko itong mga behavior na to. May mga spa na nagpipretend na spa, pero actually brothel sila. Nakakakuha sila ng sex doon with the workers in the spa. Humihilig na ng executive order ang kalihim para nga makatuwang ang iba't ibang government agencies para nga mapababa itong kaso ng HIV sa bansa. Lalo po ngayon na pabata ng pabata ang tinatamaan nito. Ang problema, kailangan din namin ng parental consent ng start of treatment. So that's another legislation change na kailangan namin para, kaya kita nyo na, to battle HIV, kailangan ko ang legislation, kailangan ko ang funding, kailangan ko ng information campaign. Balik sa Ibok. Ulat ni JC Cosico mula sa Quezon City. Natong mabilis na pasada sa iba pang mga balita. Naipit ang braso ng isang binatilyo sa takip ng imbornal sa Cebu City. Kinakailangan gumamit ng lagari at power tools para maialis ang braso niya. Bago maipit, may kinukuha raw na barya ang binatilyo sa kanal. Dinala siya sa ospital.
5 ang patay sa sunog sa isang residential building sa Pasig City. 3 sa kanila ay nahulog mula sa gumuhong sahig, habang nasuffocate naman ang 2 nang magtago sa banyo. Aabot sa 600,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Arestado ang mag-asawang peking dentista sa Kidapawan City, Cotabato. Nag-aalok sila ng cleaning, whitening at braces sa halagang 3,500 pesos lang. Pero lahat ng ito, imbes na sa isang dental clinic, sa bahay lang nila ginagawa. Patay ang isang ginang matapos pagsasaksakin ng kanyang mister sa Paranas, Samar. Nag-away daw ang mag-asawa dahil ayaw payagan ni mister na magtrabaho si Mrs. sa Maynila. Kalaunan, sinaksak ng lalaki ang kanyang sarili na kanya rin ikinamatay. Gary De Leon, News 5. At yan ang malalaking balita sa oras na ito. Huwag pahuhuli, dapat una sa lahat. Susunod na po.